Kumuha tayo ng gabing San Fernando. Lulutuin natin para turuan nating pakainin ng ating mga alagang biik. Maraming benepisyo itong gabing San Fernando. Magandang umaga mga kamangyan. Pinakain na muna natin ang mga biik ni Pia. Ang lalakas na nila kumain. Hindi natin sila kinokontrol sa pagkain para lumaki agad at hindi mabansot. Dito kasi tayo kukuha ng 4 na gagawin nating inahin, pangdagdag sa ating mga inahin. Ilang araw na lang ay iwawalay na rin natin itong mga biik ni Pia. Ang mga biik naman ni Bernadette at ni Gina ay pinagsama na natin. Ayan na sila mga kamangyan. Ang dudungis ng ating mga biik, gustong gusto kasi nilang maglaro sa putik. Sanay na rin naman sila na maligo sa putik. Nature na nila yan mga kamangyan. Mas malakas ang immune system nila kapag nakakapaglaro sila sa putik. Yan ang naobserbahan ko dito sa aking babuyan. Pinagsama na natin sila para maayos na natin itong isang kulungan. Dahil dyan natin ilalagay ang mga anak ni Pia kapag iwawalay na natin ito. Meron tayong saging dito mga kamangyan. Tatadda rin natin, ibibigay natin sa ating mga biik, pang merienda nila. Natumba ng hangin ang puno nito kaya kinuha na natin para ibibigay natin sa ating mga biik. Hindi pa kasi ito masyadong magulang, kaya para talaga ito sa ating alagang mga baboy. Ang mga reject na saging dito sa area ng ating baboyan ay binibigay na lang natin sa ating mga alagang baboy para hindi naman masayang. Ito na mga kamangyan, bigyan na muna natin sila ng merienda. Gustong gusto ng ating mga biik ang binigay natin na merienda. Mga masustansya ang binibigay natin na pagkain dito sa ating mga biik. Kaya ang gaganda ng kanilang mga katawan. Ngayon ay kukuha naman tayo ng gabing San Fernando. Luluto tayo nitong gabing San Fernando. Tuturuan na nating pakainin ang ating mga biik. Nagbibigay naman tayo sa kanila ng kangkong, pero kailangan din na iba-iba ang binibigay natin na mga organic na pagkain para hindi rin magsawa ang ating mga alagang baboy. Mas maganda na iba-ibang organic na pagkain ang ating dinadagdag sa kanilang pagkain. Medyo mahirap lang bunutin ang ating gabing San Fernando dahil tag-init dito sa ating lugar, kaya matigas ang lupa. Kaunti lang rin ang kanyang laman. Medyo bata pa kasi itong ating gabing San Fernando, pero pwede na rin lutuin. Ang laman at ang dahon lang ang ating kukunin para lutuin. Ito ibabalik natin, itatanim ulit natin para may ma-harvest ulit tayo sa sunod. Ganito lang magtanim ng ating gabing San Fernando mga kamangyan. Ang kagandahan lang dito sa gabing San Fernando, pagkatapos nating maitanim ay kahit hayaan na lang natin. Kusa na lang rin itong tutubo kahit hindi na natin diligan araw-araw. Kahit pa tag-init pa dito sa ating lugar. Kaya ang plano natin ay magtanim pa ng maraming gabing San Fernando para kapag pwede na itong ma-harvest ay marami na tayong maibigay sa ating mga alagang baboy. Ito na ang ating na-harvest mga kamangyan. Hugasan muna natin. Hindi na natin babalatan at tatanggalan ng ugat dahil kinakain din ng ating mga alagang baboy ang balat at ang ugat nitong gabing San Fernando. Kailangan lang natin tanggalin ang patay na ugat at ang putik para matanggal ang mga bad bacteria at maibigay natin ng malinis sa ating mga alagang baboy. Ang ginagawa ko bago ko ito lagain
ay tatadtarin ko muna ng maliliit para kapag naluto na siya ay malapot ito. Itong gabing San Fernando ay maganda sa ating mga alagang baboy. Kaya naman nagpapakain tayo nito. Bukod sa nakakatipid tayo sa gastos para sa pagkain ng ating mga alagang baboy, ay mayaman din ito sa fiber at protein. Dahil ang fiber ay nakakatulong sa digestion ng ating alagang baboy. At nagbibigay rin ito ng nitrogen balance sa kanilang katawan. Maganda rin ito sa ating mga buntis na inahing baboy. Dahil ang protein na nakukuha dito sa gabing San Fernando ay nakukuha rin ng mga biik na nasa loob pa ng tiyan ng inahin. Kaya naman malusog ito kapag nailabas na ng inahin. Marami pala ang ating na-harvest mga kamangyan. Sa 3 puno lang na na-harvest natin ay kasya na sa isang kaldero na nilagyan natin nitong gabing San Fernando. Itong natira ay itatabi na lang muna natin at lulutuin ulit natin kapag naubos na itong isasalang natin ngayon. Mga kamangyan, pwede nyo rin itong haluan ng bigas para maging lugaw o darak ng palay. Pwede rin na darak ng mais. Huwag lang yung galing sa malagkit na palay or malagkit na mais. Dahil kapag pinakain nyo ito sa buntis nyong inahin na baboy, ay baka maagasan o makunan ang inyong alagang baboy. Sayang naman ang kanyang pagbubuntis. Isa kasi yon sa dahilan kaya naagasan o nakukunan ang ating alagang baboy na buntis. Nilagyan pala natin ito ng asin mga kamangyan, pang palasa. Pwede rin na bagoong ang ilagay nyo. Gustong gusto yon ng mga alagang baboy natin. Luto na ang ating gabing San Fernando. Magtatabi na tayo at papalamigin natin para sa ating mga alagang biik. Yan na mga kamangyan, naghihintay ng ating mga alagang biik at oras na ng kanilang kain. Malamig na rin ang gabing San Fernando na ating itinabi. First time nila ngayon makakain itong gabing San Fernando. Kaya naman kaunti lang ang ating inilagay sa kanilang pagkain. Nasa 20% lang. At ang 80% ay darak na ng palay at may kaunting feeds. Hindi natin pwedeng biglain sa gabing San Fernando dahil baka magtae itong ating mga alagang biik. Pero ang plano natin sa susunod na mga ilang linggo pa ay dadagdagan natin ang binibigay natin na gabing San Fernando. Kung ngayon ay 20% pa lang ang ating binibigay, sa sunod ay gagawin na nating 30% hanggang maging 80% para makatipid tayo sa gastos sa pagkain dito sa palakihin nating biik hanggang sa maibenta sila. Sanayan lang naman yan kapag nasanay ng ating mga alagang baboy dito sa nilagang gabing San Fernando ay hindi na tayo mahihirapan sa pagkain. Parang sa tao, kapag nakatira siya sa mahirap na lugar, kahit na ang kinakain araw-araw ay saging, kamote at mais, ay okay lang. Pero kung nakatira sa syudad, ang kinakain lagi ay masasarap, kumakain lagi sa mamahaling restaurant, tapos napunta siya sa lugar na mahirap, kahit kanin ay wala, saging, mais at kamote lang ang mayroon, ay hindi siya tatagal. Ganon din sa pag-aalaga ng baboy. Kapag ang baboy ay sinanay mo sa feeds, yun na lang rin ang yun ang kakainin niya. At baka magkasakit pa kapag pinakain mo ng walang feeds. Kaya kung nagtitipid tayo sa gastos sa pagkain ng ating alagang mga baboy, mas maganda na sanayin natin paunti-unti sa mga organic na pagkain. At kailangan din na marami tayong tanim pang supply natin sa pagkain ng ating mga alagang baboy. Paano, hanggang dito na lang muna ang ating video mga kamangyan. Nakapagbahagi na naman tayo ng kaalaman dito sa mga alaga nating baboy. Maraming salamat sa mga OFW na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Sa mga subscriber at silent viewer, maraming salamat po. At sa ngayon pa lang nakapanood ng aking video, ako po ay humihingi ng pabor na paki-like, subscribe at pakipindot na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa susunod pa na video na ating gagawin. Binabati ko ng magandang araw at shoutout kay Iloco Farm TV, Greg Nelbeda TV, Jack Pain, Ricky Santiago Vlog at kay Kaparmer JM. Sa mga gusto magpa-shoutout, paki-comment lang po at pakilagay na rin ng location. Maraming salamat mga kamangyan.
Bye-bye!